Bagong lahat, shoutout muna kay Carl Rocha 6786 mula LA. Nagpalipad kasi ng $2. Thank you po. Mukhang ang susunod na matitrade ay sa pagitan ni Jaylen Brown at ni King Kawhi, mark my word. Mukhang matutuwa si Gerardo at babalik na. Dahil si Kawhi naghahanap ngayon ng contract extension pero hindi sa kanyang current team na Clippers kundi sa ibang team na malilipatan niya. Isa pa dun, kapag si Kawhi na-guilty sa kaso niya regarding sa aspiration deal, may Pinoy nang tumalo kay Kawhi. Pinoy pala si Pablo Torres nung naglabas ng mga issue tungkol sa Clippers at kay Kawhi. Kala ko joke lang yun eh. Base kay Bobby Marks, maraming playoff team ang nakamonitor kay Kawhi ngayon sa sitwasyon niya sa Clippers. Dalawang team ang pinangalanan dun, San Antonio at Toronto Raptors. So lagpas ng isa kaya marami na. Dalawang teams lang din kasi ang willing na puntahan ni Kawhi at pumirma ng extension. Ginawa na rin kasi ni Butler at ni Giannis yun na yung mga team na sumasali sa trade sasabihin nila hindi sila pipirma ng extension. Nakamonitor ang Toronto kay Kawhi na kapag na-open na siya sa trade magbibigay sila ng offer kasi sinama na nila si Brandon Ingram sa package para kay LaMelo kaso nga lang napunta ng Minnesota. So far, Toronto pa lang ang may bigger interest na makipag-trade or makipag-reunion kay Kawhi ngayon kaso wala na doon si Masai Ujiri. Saka first time ko lang din narinig na ang isang star player na kalibre ni Kawhi gustong pumunta ng Toronto Raptors. Mukhang pera-pera na lang ang hinahabol ngayon ni Kawhi, hindi na championship. Kahit contender at bigger market ang Toronto, marami mga player ang least expected na pumupunta sa kanila galing free agency or trade man lang. Dahil kung ma-trade man sila sa Toronto, hindi nila expected yun. Based pa kay Jake Fisher, ang Spurs, hindi kasi malinaw sa kanila kung naka-move on na sila sa nangyari kay Kawhi noong 2018. Dahil kung makikipag-trade di umano si Kawhi, ang best potential player na pwedeng ibigay ng Spurs, multiple draft picks plus si Keldon Johnson. Kung gugustuhin din ng Clippers na makuha yung big time contract pa ni De'Aaron Fox, may point guard na kasi ang Clippers, si Garland. At kakadrop lang din nila kay Keaton Wagler na siyang deciding factor kung bakit may rumors na willing nang umalis or magpa-trade si Kawhi dito sa Clippers. Bukod pa yung ibibigay na verdict ng NBA sa kanila. Based pa sa ibang write-ups para makabalik si Kawhi dito sa San Antonio, pwede kasing mawala si Dylan Harper or kaya si Stephon Castle. Pero hindi bibitawan ng Spurs yun. Ang pinaka-option lang talaga dun, i-pull ng Spurs or mag-move on sila na ibigay si Fox, Keldon Johnson at multiple draft picks. Kasama doon ang 2027 draft picks ng Atlanta Hawks, 2030 ng Dallas at yung 2031 ng Sacramento. Kasama pa ang multiple second rounder. Marami kasing second rounder ang San Antonio dahil dati malaki ang value nun. Kaso ngayon mukhang nawawala na. Bukod kasi sa San Antonio at Toronto, kasama rin kasi doon ang Golden State na willing ipalit ng Warriors si Butler plus si Podziemski, kasama pa ang multiple draft picks. Pero parang sinabi sa kanila na wag silang sasali na makipag-trade kay Kawhi dahil sa sinabing report na hindi willing pumirma ng extension si Kawhi sa ibang team bukod lang sa Raptors at San Antonio. Ang San Antonio sinama kasi na gustong puntahan ni Kawhi para pumirma din ng extension. Pero wala pa kasi talagang sagot doon kung gusto pa ng San Antonio na makuha talaga si Kawhi mula sa Clippers or nakamove on na sila. Kasama din kasi doon sa posible makipag-trade kay Kawhi ang Miami kaso limitado sila sa cap space. Ang Detroit naman naglilinis pa ng kanilang cap space dahil meron din naman silang sapat na draft asset kung gusto nila makuha si Kawhi. Kaso andun din na ang Pistons kasama sa team na hindi willing si Kawhi na pumirma na extension kaya malaking risk para sa kanila. Yung extension kasi para masigurado mag-i-stay sa kanila yung player dahil magpapakawala sila ng mga draft asset at mga player. Si Jaylen Brown naman ayaw na di umanong bumalik sa Boston dahil sinama siya sa trade kay Giannis nung nakaraan. So far, hindi pa di umano nakakausap ni Jaylen Brown ang management ng Celtics. Based din kay Sham, intended na i-trade ng Celtics si Brown. Ang problema lang sinong team ang kukuha sa kanya na pwedeng umabot pa ng mas matagal pag open ng free agency.
Parang mali yung statement ko dun. Pero base nga kay siya, matatagalan pa yung kay Jaylen Brown. Kaya yung kay Kawhi, parang inuumpisa na. Ang Rockets ngayon ang kinukunik kay Brown na ang Houston willing nang i-trade yung mga player nila bukod kay Amen Thompson. Nag-reach out na di umano based sa mga insider ang Rockets at Pelicans dito sa Boston Celtics. Pero wala namang binanggit kung sinong package ang magiging kapalit. Pero possible kasi kasama doon si Kevin Durant. Si Kevin Durant ang isa sa possible gamitin na package dahil possible niyang mapababa yung cap space sa tax apron ng Boston kung siya ang ipapalit kay Brown. Kapag natuloy ito, mukhang magkakatotoo na naman sa 3 sunod na taon na kapag si KD ginawa ng rumors, tinutotoo niya. Tahimik kasi ngayon ang side ni Kevin Durant, hindi tulad ng mga nakarang taon. So far, ang may pinakamalaking chance di umano na makuha si Brown ay Pelicans, kapalit si Trey Murphy. Dahil ang pinaka-option talaga doon ng Boston, based sa mga report, ay yung contract extension ni Brown at yung tax apron. Meron na lang kasing 21 million sa first tax apron ng Celtics at 34 million sa second tax apron. Malayo pa naman sa limit kung tutuusin. Kaso nga lang, merong issue ngayon sa 2026 season or 2027. Mostly kasi ang primary reason ng mga teams based sa mga report kung bakit malamang tinitrade na yung ibang mga player na may malaking kontrata dahil imbes na 170 million ang magiging salary cap for next season, nasa 165 million ang cap space. Maliit sa inaasahang adjustment based din sa kontrata or ini-increase ng kontrata ng mga player kada taon. Ang unang impacted talaga doon, Knicks, dahil si Mitchell Robinson at Landry Shamet, malaki ang chance na hindi makabalik sa lineup ng Knicks. Sinabi mismo ni James Dolan, ang team owner, na hindi siya willing magbayad ng tax dahil aabot na sila sa tax apron. 3 million na lang kasi ang Knicks sa first tax apron at 16 million sa second tax apron. Kapag lumagpas sila doon, magbabayad sila ng malaking tax at ayaw yun ng team owner ng Knicks. Kahit pa sinabi ni Towns na willing siya magpababa ng kontrata na bago mag-take effect ang kontrata na yun, may mga player sa starting unit ang posibleng mawala at i-trade na lang ng Knicks para makaiwas sa tax. At least nag-champion na sila. Parang si Kevin Durant yung matatawag mong GOAT ngayon eh. Pwede niya sabihin sa narrative na dahil sa kanya, yung mga team ngayon or nagkaroon ng iba-ibang champion sa nakaraang taon since 2019 dahil naging balanse yung mga team. Hindi kasi nagtatagal yung mga superstar na nadraft na mga team sa kanila. Si Kevin Durant kasi ang rason kung bakit nagkaroon ng veteran designated player exception or yung makukuha agad ng 35% ng kontrata, para di umano hindi lumipat yung mga big time player sa mga team na nag-drop sa kanila. Si LeBron, record sa NBA yung sinisira. Si Kevin Durant, kada lilipat, sinisira niya yung mismong NBA. Si LeBron, ilang beses lumipat ng team at nakabuo ng super team. Pero walang ginawang rule tungkol sa kanya. Kahit pa inabutan niya si Adam Silver bilang commissioner na. Pero si Kevin Durant, 2 beses siyang ginawa ng rule. Una, yung Kevin Durant rule, yung designated veteran player exception. Yung isa pa, yung ipinatupad nitong si CJ McCollum. Ipinatupad yun sa CBA ni CJ McCollum nung lumipat si Kevin Durant sa Suns at lilipat din si Bradley Beal para di umano mabalanse yung NBA. So, involved pa rin si KD. Hindi naman kasi naging effective yun. Ang isa pang apektadong team ngayon sa tax apron, Thunder. Nung tinrade nila si Aaron Wiggins papunta sa Atlanta Hawks, nakarecover sila ng 61 million sa tax. Mula di umano sa 213 million sa tax, naging 152 million na lang. Kahit gaano kagaling na GM itong si Sam Presti, kung hindi naman willing magbayad ng tax yung team owner, wala din siya magagawa kundi bitawan yung iba niyang player. Si Holmgren, sinabi ng OKC, untouchable siya sa trade. Pero siya ngayon ang sinisilip ng mga team na bibitawan ng OKC in the future dahil sa kontrata niya. Meron kasing pamalitan Thunder ngayon kay Holmgren, si Aday Mara. Ang OKC di umano yung nag-inquire ng trade sa Golden State na hindi bumalik. In-offer kasi nila yung number 17 para tumaas sila ng number 11 para makuha si Aday Mara. Hindi naman kinuha ng Golden State at napunta sa Thunder. So, hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.